You may call.
Hallelujah! Praise God! Isa pong maganda at isa pong mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Inanahan ko po na tayo po'y tumayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Praise God! This is the first day ng September at ng bare months. Ready na ba kayong maghandog ng regalo para sa bawat isa? Amen. Kung handa kayong maghandog ng regalo sa bawat isa, handa na rin po ba kayong maghandog ng the best at magbigay ng papuri sa ating Panginoon? Amen. Dapat handa tayo. Hallelujah. Come on. Praise God. Patuloy nating awitan ng ating Diyos na dakila. Umawit, sumayaw, sabay lundag na may galak
iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Panangin at kalwalhatian ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. Praise God! Palakpakan po natin ang Diyos! Hallelujah! Sa umagang pong ito, patuloy po tayong binibigyan ng Diyos ng biyaya. Ano bang gusto mong i-offer sa Panginoon? Yung pagkanta mo ba? Kung ano man yung nais ng puso mong i-offer sa Panginoon sa umagang ito, kung mahal mo siya, then hayaan mo yung puso mo na magpuri sa Kanya. Huwag mong papakilaman yung katabi mo. Kung paano ka magsamba noon, i-upgrade mo ngayon. Amen? Hallelujah. Let's worship God. Hallelujah. Jesus, we praise you. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Yes, Jesus. Ikaw ang dahilan kung ba't
sakripisyo ang Diyos para sa'yo, aawitin mo to. Hindi ganyan ang taas ng kamay mo sa oras na ito kung alam mo kung gaano kamahal ng Panginoon. Hindi ganyan yung pagpupuri mo ngayon sa Panginoon kung hindi mo naiintindihan kung gaano ka sinugo ng Panginoon, kung gaano sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa'yo. Kaya sa umagang ito, habang buhay tayo magpupuri sa Panginoon, hallelujah, kumaan, patuloy tayong umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Salamat, O Diyos, sa napakatinding anointing. Salamat, Panginoon, sa napakatinding presensya mo right now. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Marapatin mo, O Diyos, na ang aming mga papuri, na ang aming mga awitin ay nandoon na sa iyong paanan. Tinanggap mo na, O Diyos, sa iyong trono ang bawat panalangin, ang bawat papuri, ang bawat awitin ng bawat isa. Ang buhay ng bawat isa ay para sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ihanda mo kami. Ihanda mo ang puso ng bawat isa sa panibagong revelasyon na yung ibababa. Sa unang linggo ng buwan na ito, alam namin, O Diyos, pupunuin mo kami ng higit pa, Panginoon, sa pagkapuno na gusto namin. Salamat, O Diyos, sapagkat naniniwala kami, Panginoon. Pasimula pa lang ang pag-aawitan. Hallelujah. Dininis na kami ng iyong banal na dugo. At muli, Panginoon, kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran.
upang sa gayon, Panginoon, ang bawat salita mong may ihayag sa oras na ito, hallelujah, kami karapat-dapat na tumanggap. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Father God. Maraming salamat, Holy Spirit, sapagkat naniniwala kami. Hallelujah, pasimula pa lamang naroon na, Panginoon, na ipinadaloy mo na yung anointing sa bawat isa upang sa gayon kami karapat-dapat, hallelujah, na tumanggap sa iyong mga revelasyon sa araw na ito. Salamat sa paglilinis, salamat sa pagpapatawad, at salamat sa paghahanda ng puso ng bawat isa, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, sa oras na ito patuloy pa rin kaming umaasa, Panginoon, ng pagkilos mo. Hallelujah, ipadaloy sa iyong lingkod. Hallelujah, Jesus, na maghahayag na iyong salita, patnubayan siya, Panginoon. Patuloy na i-anoint ang kanyang dila, O God, upang sa gayon, hallelujah, yung fresh revelation na lalabas sa kanyang bibig, hallelujah, ay dadaloy sa bawat puso ng makikinig. At ito ay may sa pamuhay, O God, ng bawat isa. Father God, hallelujah, salamat sa pag-iingat mo sa aming pagparito. Banal na Espiritu, salamat sa pagkilos mo. Kanina pa lamang ay ramdam na namin. Hallelujah. In the name of Jesus, patuloy, Panginoon. Hallelujah, your manifestation of your words, Panginoon, ay bababa sa bawat puso ng naririto, even, Lord, ang aming mga viewers, in the name of Jesus. Marapat lamang, Panginoon, na sa iyo kami aasa sa oras na ito. Sa iyo kami, Panginoon, magtitiwala. At sa iyo kami, Panginoon, manampalataya na may mga bagong bagay ka muling gagawin sa aming mga buhay. May mga panibagong katuruan ka muli na ibababa sa amin, O God. Hallelujah, maraming salamat. At sa oras na ito, hallelujah, Holy Spirit, saturate this place, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin. At hindi namin pinapayagan anumang distraction, hallelujah, na mag-retaliate, bagkos, Panginoon, tanging ikaw lang, tanging pagkilos mo lang ang aming maranasan in the mighty name of Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat, O God. Ito ang aming samot dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Bago po tayo tuluyang umupo, pwede po bang makita ko muna yung mga ngiti sa inyong mga labi? Yan. Yung ngiti na may joy sa ating puso. Yan. Ating i-welcome ang ating mga kapatid sa Jesus the Anointed One Church. Jesus, the Anointed One.
Praise the Lord. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Hallelujah. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. O sa kabila naman, sabihin mo, ako'y nagagalak din at nakasama kita ngayon. Yan. Sa lahat nga po na nagagalak ngayong araw na ito, pwede ba nating palakpakan si Lord? Hallelujah. And let us declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung mas malakas naman pong palakpak para sa ating Diyos. Praise God. Okay, let us also declare our JA1 culture. Sige, i-click nyo para makasabay lahat. Ready? 1, 2, 3. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Amen. Hallelujah. Muli, palakpakan natin si Lord. At sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli, palakpakan natin si Lord. Praise God. So, praise the Lord. Welcome po sa buhay ng bawat isa, especially po sa ating mga bisita ngayon, sa mga first-timer. Yan, welcome po sa Jesus, the Anointed One Church. This is a full gospel Christian ministry. Wala po tayo ditong ibinabanderang anumang relihiyon, kundi tayo po ay, ang ginagawa po natin dito, wala po tayong ibang ginagawa, kundi prino-promote po natin si Jesus Christ. So, we are here to connect people to God and to make a true followers of Jesus Christ. Hindi po tayo nagpro-promote ng anumang reliyon dito dahil naniniwala po tayong si Jesus Christ lamang ang ating tagapagligtas. Amen? Amen po ba? Yan, praise God. So, handa na po ba tayo sa panibagong series natin for this month of September? Parang di pa yata handa. Handa na po ba tayo? Napakaganda po ng topic at napaka-interesting po ng topic natin for this month of September. Dahil ngayong buwan ng September, mayroon po tayong bagay na mas mauunawaan. Bagay na nami-misinterpret ng maraming mga tao. Bagay na hindi alam, especially ng mga hindi pa masyadong nagbabasa ng Biblia. Okay? So ngayon po, napakapalad po natin. Kasi ito po ang ating magiging series for this month of September. Are you ready? Lahat nga po ng ready, pumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Our series for this month of September ay pinamagatan ko pong 1, 2, 3, go. Understanding the grace of God. Okay? Understanding the grace of God. Sabihin nga po natin lahat, grace. Hindi po yung katabi mo ha, kung may katabi ka dyan, grace ang pangalan. Hindi po siya ang ating uunawain. Pastor, ang hirap pong unawain talaga ng grace. Lalo na yung asawa ko, grace ang pangalan. Ang hirap unawain. Hindi po yung asawa ninyo o kung kakilala ninyo uunawain natin. Ang pag-uusapan po natin ngayong buwan ng September is all about grace of God. Understanding the grace of God. Napakahalaga po na maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Kasi the moment na naituro ito sa atin, nang hindi nyo ito nauunawaan, sigurado po ako, maliligaw po tayo. Okay? Kaya ngayong buwan ng September,
Ito po ang pag-uusapan natin. Nang sa gayon, maunawaan nating mabuti kung ano ba ang grace ni Lord. And ang ating first topic po for this day ay pinamagatan ko pong grace in salvation. Yan. So pag-uusapan po natin ngayon ay about sa kaligtasan. Kung tatanungin ko po kayo ngayong oras na ito, sino po sa inyo dito confidently kaya mong itaas ang iyong kamay na kung sakaling mamamatay ka ngayon, sa langit ka pupunta? Ulitin ko tanong ko ha. Sino po sa inyo dito, kung tatanungin ko po kayo ngayon, at kung kayo mamamatay man ngayon, sino po sa inyo dito, kaya niyang itaas ang kanyang kamay at sigurado siyang sa langit siya pupunta? Yung iba hindi pa sigurado eh. Saan ba pupunta? Saan ka punta? To the moon. Sigurado na ba talaga tayo? Because dapat maunawaan ng bawat isa sa atin na ang tunay na buhay ay hindi dito sa lupa. Amen? Pastor, napaka-churchy naman yan, napaka-relihiyoso naman ang pag-uusapan natin. Hindi po. Kasi this is the main reason kung bakit si Jesus Christ bumaba dito sa lupa at napako sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Alam niyo po ba, tayo pong lahat ng tao, we are destined na mapapunta sa impyerno. Dahil meron po tayong kasalanan. Pero siguro yung iba po sa atin dito, bakit ka nakakasigurado na ikaw ay maliligtas or pupunta ng langit? Kasi pastor, ako po, gumagawa ako ng mabuti. Tumutulong ako sa kapwa. Ako po ay mabait, sobrang bait ko po. Ako po ay mapagmahal, lahat po ay minamahal ko. Lagi po nating tatandaan na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong gawa. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ano sometimes, pastor, napakahirap naman po kasing maligtas. Kasi kailangan, ang daming bawal dito, bawal dyan, bawal. Hindi po yan bawal. Alam niyo po sa Biblia, wala naman po talagang bawal. Sabi mo nga sa iyong katabi, walang bawal. Sabi mo sa iyong katabi, pero may masama. Gets? Hindi ka naman pinagbabawalan ng Biblia eh. Nasa iyo pa rin naman ang freedom at kapasyahan kung anong pipiliin mo. Yung mabuti o yung masama. Yung makakabuti sa iyo o yung makakasama sa iyo. Amen? And the church also, hindi po kayo pinagbabawalan. Gawin ninyo lahat ng gusto ninyong gawin. Pero ito pong tanong, kung gagawin mo ba yung bagay na yan, ito ba'y makakatulong sa iyo para ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan? Amen? Naunawaan po ba natin? Excited po ba tayo sa pag-uusapan natin ngayong buwan ng September? Alam niyo po, huwag niyo pong mamimiss ito. Kasi gusto ko po na mas maunawaan ng bawat isa ano ba ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen? In the book of Ephesians chapter 2 verse 8 up to 9, basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3, go! Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! By grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ito po. In the New Living Translation, napakaganda po nito. Pakilagay nga, New Living Translation. Sabi po dito, God saved you by His grace when you believe. And you can take credit for this. It is a gift from God. Next, salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about. Pastor, ang hirap pa unawain, English kasi. O, Tagalogin natin. Sa aklat ng Efesos chapter 2 verse 8 up to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Next, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri.
Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng buhay at banal niyang salita. Handa na po ba tayo? So mauunawaan po natin dito na ang kaligtasan ay natatamo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Hindi ito bunga ng ating mabubuting gawa kasi ayaw ng Diyos na tayo ay magmayabang. So pastor, ibig po sabihin ba hindi na kami gagawa ng mabuti? Wait lang po, pag-uusapan po natin yan sa mga magdaraang panahon or mga magdaraang Sunday. Ngayon po, focus muna tayo sa salvation in the grace of God. Amen? Kumbaga, grace in salvation. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Ngayon, pag-usapan po natin how it works. Paano ba gumagana ang grace ni Lord sa ating salvation? Number 1, grace is unmerited favor. It is a gift, not something people earn or deserve. Ulitin ko po ha. Grace is unmerited favor. It is a gift, not something people earn or deserve. Tandaan niyo po, hindi tayo deserving, pero niregaluhan tayo ng Diyos. Ang kaligtasan na meron ka ngayon, na iyong nakakamit, ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Sino po sa inyo ditong naranasan mo ng maka-receive ng regalo? Taas nga pong kamay. Lahat naman tayo, di ba, naka-receive na ng regalo. Ito, nung naka-receive ka ba ng regalo, yung bang regalo na yon pinagtrabahuhan mo? Pinagtrabahuhan mo ba yon? Hindi. Kasi ang bagay na pinagtrabahuhan mo, hindi na regalo ang tawag doon. Ang tawag na doon ay bayad or sweldo. Nagigets ba natin? Kung ang salvation ay nakakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sigurado ako, hindi na tawag doon ay regalo, kundi kabayaran or sweldo dahil may ginagawa tayo. Okay? Sabi dito, ang grace is unmerited favor. Pag sinabing unmerited, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka dapat bigyan nito. Sino ba tayong mga tao para bigyan ng Diyos ng ganitong biyaya? Amen? Tulad nga na nabanggit ko sa inyo kanina, tayong lahat ay destined na pumunta ng impyerno. Pero dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, hindi niya hinayaan na tayo ay mapunta ng impyerno. At alam din ng Panginoon na hindi natin kayang sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Hindi natin kayang sundin ang kanyang mga utos sa pamamagitan ng sarili lang natin. Kaya ang salvation, hindi ito basta dahil sumusunod ka lang sa utos. Mamaya, malalaman natin. Okay? Ang salvation, ito'y sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Okay? By grace through your faith. Sino po sa inyo dito ang nananampalataya sa Diyos? Taas nga pong kamay. Kung nananampalataya ka sa Diyos, saan ka pupunta? Taas nga po ang kamay ng mga pupunta sa langit. Yun, dumami na. Kumbinsido na ba kayo? Pastor, kala ko po, napakahirap pumunta ng langit. Alam nyo, hindi po mahirap pumunta ng langit, pinapahirap lang natin. Diba? Ito lagi kong tanong, sino sa inyo itong gusto pumunta ng langit? Ngayon, wag muna, pastor. Mag-aasawa pa ako. Magbo-boyfriend pa ako, mag-girlfriend pa ako. Diba? Pastor, ako po yung mag-aano pa, magkakapamilya pa ako. Magkakaroon pa ako ng bahay at lupa. Okay na yon, sige. Mangyayari naman yan kung di pa darating si Lord. Pero ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na kung darating man si Lord or kung mamamatay ka man ngayon, alam mo na doon ka pupunta sa langit. Bakit ka naligtas? Bakit may kasiguraduhan ka sa kaligtasan? Because of the grace of God through your faith. Taas nga po ulit ang nananampalataya sa Panginoon. Ngayon, nananampalataya ka sa Panginoon, sino po sa inyo dito confident na alam niya sa sarili niyang maliligtas siya? Sino po sa inyo dito ang pupunta ng langit? Di ba? Di tapos na ang ating preaching. Nakumbinsi ko na pala kayo eh. Di ba? Grace is unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka ng Diyos.
Amen? Ito'y regalo ng Diyos na hindi mo deserve, hindi mo pinagtrabahuhan. Okay? Hindi man tayo karapat-dapat, pero tayo ay minarapat na makatanggap ng ganitong klaseng biyaya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Masaya po ba tayo doon? Naunawaan po ba natin? Ito po ang pupuntahan po natin ay impyerno sana. At doon sa impyerno, punong-puno ito ng kahirapan. Okay? 24/7 tayong sinusunog sa apoy. At ang matindi dito, habang sinusunog tayo sa apoy dun sa impyerno, tayong lahat ay sobrang nasasaktan. Nararamdaman ng kaluluwa natin ang sakit. At ang problema dito, hindi ka mamatay-matay. Because meron kang everlasting death. Everlasting punishment. Amen? Pero take note of this. The hell is not the kingdom of Satan. Kasi si Satan at ang mga demonyo ay kasama din na papahirapan dun sa impyerno. At alam ko, ni isa sa atin dito, wala ni isa sa atin dito ang gustong pumunta ng impyerno. Tama? Tama? Tama po ba? Kailangang maging malinaw sa atin bilang isang mananampalataya ni Kristo na kung sakali mang tayo ay mawawala, alam natin kung saan tayo pupunta. At ito ay doon sa langit. Because grace is unmerited favor, it is a gift, not something people earn or deserve. Number 2, grace is received through faith in Jesus Christ, who is the embodiment of God's perfection and the means of salvation. Paano daw magkakaroon ng kaligtasan? Paano? Through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Amen? Take note of this. Walang anumang mabubuting gawa ang pwedeng magligtas sa atin. Nagigets ba natin? By next Sunday, meron akong ipapapanood sa inyong video para mas maunawaan ninyo kung anong ibig sabihin ng grace ni Lord. Amen? So grace is received through faith in Jesus Christ. Hindi ka maliligtas dahil mabuti ka. Tingin kayo sa akin lahat, maliligtas ka dahil mabuti ang Diyos. Hindi ka maliligtas dahil tapat ka. Maliligtas ka dahil tapat ang Diyos. Amen? Amen ba? Sabi sa aklat ng Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ang kaligtasan ay makakamtan natin kapag tayo ay pag tinanggap natin si Jesus Christ. Amen? Sino po sa inyo ditong tinanggap niya si Jesus Christ bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas? So nangangahulugan, kung tinanggap mo na si Jesus Christ, ang biyaya ng Diyos ay nag-work na sa iyo. Meron kang kasiguraduhan na ikaw ay ligtas. Ang biyaya ng Diyos ay nararanasan mo na. Kasi tinanggap mo si Jesus eh. Naunawaan ba natin? Sabi po sa aklat ng Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ay, ganun lang po pala, pastor. Sino sa inyo dito? Namulat kayo sa ganitong pananaw. Basta maging mabuti ka lang tao at wala kang tinatapakang tao, pupunta ka ng langit. Be honest. Ako, hindi po ako iniwala na na alam na agad ninyo na ang kaligtasan ay manampalataya lang kay Jesus. Lahat po tayo namulat sa ganun. Maging mabait ka, maging mabuti ka, tumulong ka sa iyong kapwa, gumawa ka ng mga ganito, ng ganyan. So, more on works. Ay sabi nga po doon sa ating binasa, sa Tagalog, hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito.
Kasi kung hindi natin maunawaan ang bagay na ito, sigurado po ako hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung ikaw ay ligtas. Ligtas ka na ba? Save ka na ba? Are you saved? Parang humihina na naman yata. Oh. Are you saved? Mahina pa rin. Are you saved? Yun. Diba? Tayong lahat ay may kasiguraduhan na may kaligtasan kung totoong tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Okay? Naunawaan ba natin? Naunawaan ba natin? Okay. Number 3. Pakilagay, 1, 2, 3, go. Grace is made possible by the sinless life, sacrificial death, and resurrection of Jesus Christ, who paid the debt for human sin. Naunawaan natin? Ay, ibig sabihin nito, ang biyaya ng Diyos ay mag-work lamang kapag may isa na nagsakripisyo. At dapat yung magsasakripisyong ito ay sinless. Okay? At dapat yung magsasakripisyong ito ay mabubuhay muli. Kasi kung hindi niya pwedeng ganapin yung kaligtasan na ipinangako niya sa atin. At sino ba yung nakagawa noon? Walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Naging posible ang kaligtasan not because of any man. Naging posible ang kaligtasan because of Jesus Christ. Amen? Amen ba? Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Kaya meron tayong kasiguradahan na ang kaligtasan na meron tayo ay totoo. Kasi ang nagligtas sa atin ay si Jesus Christ na walang kasalanan. Ang tinanggap natin ay si Jesus na walang kasalanan. Amen? Amen ba? Sa aklat ng unang Pedro chapter 3 verse 18, ang sabi dito, sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang ginawang masama. Nakakalungkot ano? Sino po sa inyo dito na-experience mong parusahan ka pero wala ka namang ginawang masama? Taas nga ang kamay, na-experience nyo ba yun? Yung wala ka namang ginagawang masama, ikaw pa yung napagbintangan, ikaw pa yung napasama, ikaw pa yung pinarusahan. Sinong naka-experience niyan, to be honest? O, di ba? Anong naramdaman ninyo nun? Nalulungkot, nasasaktan, minsan nagagalit, gusto mong gumante. Yung iba naman, sige, totohanin ko na lang kasi yun ang tingin mo sa akin eh. Di ba? Pero ito si Jesus Christ, napakatindi. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang ginawang masama at minsan lamang siyang namatay upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Ang ganda po nitong verse na to. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa ating mga makasalanan. Si Jesus Christ, siya ay namatay alang-alang sa iyo. Nauunawaan mo ba yun? Para lamang maging posible at maibigay ng Diyos yung tinatawag na grace. Kasi hindi pwedeng maging possible ang grace kung si Jesus Christ ay hindi mamamatay at hindi siya mamumuhay ng may katuwiran dito sa lupa. Si Jesus Christ namatay. Si Jesus Christ na buhay ng may katuwiran pero namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya naisulat sa aklat ng unang Juan chapter 2 verse 2, sabi dito, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat. Sino po sa inyo dito inaamin niya na siya'y nagkakasala pa sa Panginoon? Taas nga pong kamay. Sa isip, salita, gawa at naramdaman. Okay, wala pa pong perpekto sa atin. Kahit po ang inyong pastor, okay, nagkakasala pa rin. Nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Dahil sa biyaya ng Panginoon, every time na lumalapit tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kapatawaran. Amen. So, ibig sabihin po, Pastor, pwede pala yun, magkakasala, tapos hihingi ng tawad, magkakasala, hingi ng tawad. Ganun po ba nagwe-work ang grace? Magkasala, hingi ng tawad, magkasala, hingi ng tawad. Hindi. Mauunawaan po natin yan sa mga darating na linggo. Kaya please, huwag niyo pong mamimiss. Ang gusto ko lamang pong i-emphasize ngayon is all about salvation. Ang pag-uusapan po natin next week is all about how grace works in
our good works. Paano ba nag-ooperate ang grace sa ating mga mabubuting gawa? Kala ko ba, Pastor, hindi sa mabubuting gawa, mauunawaan po ninyo by next Sunday. Kaya please, huwag kayong mawawala. Okay? Number 4, last. Uy, tapos na agad tayo. Number 4, grace rescues people from spiritual death, rebellion against God, and the penalty for sin, which is eternal wrath. Sa aklat ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Alam niyo po, pag sinabi pong grace, nangangahulugan po nito is God is rescuing you from spiritual death, rebellion against God, and penalty for sin. Tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, without the grace of God, lahat tayo dito, kahit maging mabuti kang tao, pupunta kang impyerno. Kaya nga po, tayong mga Christian, mga born-again Christian, we don't believe na ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Paano na yung mga anti-Christ? Alam niyo bang maraming mga anti-Christ na mabubuti rin namang tao? Pero hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ay malinaw sa Bible na kailangan gawin ay manampalataya kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lamang. Wala nang iba. Hindi mo kailangang sumapi sa anumang relihiyon. Hindi mo kailangang manalangin kung kani-kaninong mga santo. Kundi ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya kay Jesus Christ dahil siya lamang ang daan papunta sa langit. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Ginawa yun ng Panginoon para maranasan natin yung grace. Kasi ang grace lamang ni Lord ang may kakayahang tulungan tayo para hindi tayo mapunta sa tinatawag na eternal death. Amen? Amen? Hindi ko po kayo tinatakot. Pero tandaan ninyo, hanggat hindi totoo ang kaligtasang natanggap mo, kasi pwedeng sinabi ng bibig mo na tinatanggap mo si Jesus Christ, pero hindi totoo sa iyong puso, sorry to say, impyerno pa rin ang pupuntahan mo. I mean, sometimes, tingin kayo sa akin lahat. Tingin kayo sa akin lahat. Pwede ko bang makuha ang mga atensyon ng bawat isa? Alam niyo ba, nakakalungkot isipin sa panahon natin ngayon, nagiging normal na ang paggawa ng kasalanan. Pero yung gumawa ka ng mga maka-Diyos na gawain, nagiging corny. Tama? Tama ba? Sino sa inyo dito, mga kabataan, kapag nagre-recess ka, nagla-lunch ka, nagpray-pray ka pa? Yung as in pinapakita mo sa mga classmate mo, nagpray-pray ka ha. For example, kakain na ako. For example, bumili ka ng burger. Tapos pagbili mo ng burger, pumikit ka, tapos nagpray ka, nakikita ng lahat ng mga tao. Nagagawa mo pa ba yun? I mean, sometimes, ba't hindi na natin magawa yun? Kasi baka pagtawanan ako ng kaklase ko. Pero alam nyo, ngayon, sa panahon natin ngayon, sa mga kabataan, normal na ang mag-cheat. Diba? Yung cheating, nagiging normal. Bakit? Kasi parang cool ka kapag ka ganun. Kapag ka ikay sakit sa ulo ng mga guro, cool ka. Kapag ikaw ay parang geng-geng, cool, yeah. Di ba? May mga bling-bling, di ba? Tapos kung lumakad, nagpapahangin ng kilikili. Cool. Di ba nakakalungkot isipin sa panahon natin ngayon, kung ano yung masama, yun na yung ginagawa. At kung ano na yung mabuti, yun ang hirap gawin. Nagiging normal ang kasalanan, nagiging corny na ang kabanalan. Uy, attend tayo sa church. Corny. Praise the Lord, praise the Lord. Di ka nahiya. Alam mo, pagka sinabihan kayo ganun, ikaw ang mahiya. Alam mo, ang buhay na meron tayo galing sa Diyos, tapos ikaw hindi ka nagsisimba. O, di ba? Kung kunin sa iyo ni Lord dyan, tayo lahat dito, huwag tayong magmayabang kasi ang buhay na meron tayo galing sa Diyos. Instantly, pwedeng kunin yan ni Lord. Sayang, may nililigawan ka pa man din. Sasagutin ka na sana, kaso kinuha ka na. Pero hindi ni Lord.
Yun ang problema. Nagigets ba natin? Sayang, makakamit mo na sana yung pangarap mo. Magkakaroon ka na sana ng bahay at lupa. Pero dahil naging normal na sa iyong paggawa ng kasalanan, nawala. Ayaw ng Diyos na tayo ay maghirap doon sa impyerno. Kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang masaganang biyaya. Ang kailangan lang nating gawin ay manampalataya sa Kanya. Nang sa gayon, ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Yesus ay siyang maliligtas. Amen? Naunawaan po ba natin? Naunawaan na po ba natin kahit papaano ang biyaya ng Diyos pagdating sa kaligtasan? Hindi ito sa mabuti mong gawa. Pastor, ako po'y mabait na ka-estudyante. Parang nasabi, nagpapakopya po ako. Ako po'y mabait na estudyante, yung pong pagkain namin kagabi na malapit ng mapanis, ibinigay ko po sa aking classmate para may pagkain po siya. Apakabait ko po. Di ka unang mabait. Pero sorry to say kahit mabait ka, kahit mabuting tao ka, pero hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ, hindi ka pa rin maliligtas. Pastor, tumulong po ako. Ako po ang tumutulong sa aming barangay. Ako po yung nagbibigay ng malaking pera para magawa lahat ng ginagawa nila. Magawa lahat ng proyekto. Napaka-generous ko po pagdating sa pagbibigay. Ako po yung napaka-generous din sa church. Ako po yung lagi nagbibigay. Pero tanong, sumasampalataya ka ba talaga ng totoo sa Diyos? Kasi kung hindi, sorry to say, hindi ka pa rin pupunta ng langit. Kasi tandaan natin, ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. Wala itong bayad. Wala itong kinalaman sa mga ginagawa mo. Naunawaan ba natin? Walang kinalaman ang anumang gagawin natin dito sa lupa para magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Okay? At kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Dito ko tatapusin ang ating preaching. Sabi sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Magkasala ka, ang magiging kabayaran nito, kamatayan. Amen? Amen? Meron pong 3 uri ng kamatayan na makikita po natin sa Biblia. Number 1 po, ito yung tinatawag na spiritual death. Pag sinabi pong spiritual death, yung relasyon po natin sa ating Panginoon ay mawawala. Parang feeling natin, hindi na natin kasama si Lord, parang hindi tayo nakakakonect sa Lord. Pangalawa po, physical death. Pag sinabi pong physical death, ito po, ang katawang ito po ay mamamatay, mawawala po tayo dito sa mundo. At ang pinakamasakit po sa lahat, ang eternal death. Yun po yung sa impyerno. Amen? Napakatindi po nito. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pastor, hindi naman po ako nagnanakaw. Pero sino po sa inyo dito, wag nang tataas ang kamay, tumawa na lang or ngumiti ang naranasan mo ng mangupit. Uy, confident nyo ngayon At least, Pastor, hindi naman ako nagnakaw. 5 piso nga lang po yung kinupit ko Ha? Pastor, ako naman kumakanta ng praise the Lord, praise the Lord. Sino naman sa inyo dito kahit minsan ay nakakapag-puto-kutsinta pa rin. Diba? Nakakapagmura ka pa rin. Diba? Sabi dito sa Bible, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Alam niyo, tingin sa akin lahat, walang maliit at malaking kasalanan. Maliit man ang iyong kasalanan, kamatayan ang kabayaran nito. Malaki man ang iyong kasalanan, kamatayan ang kabayaran nito. At kung mamamatay ka ngayon physically, ang kaluluwa mo, malaki ang chance pupunta ng impyerno. Amen? Ngayon, how can we say that we receive God's grace? What are the evidence of it? Bibigyan ko lamang po kayo ng pahapyaw ng pag-uusapan natin sa darating na Sunday. Number 1, transformation. May pagbabago. Pangalawa, good works. Mabubuting gawa. And number 3, intimacy. Relasyon natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.
Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Let us close our eyes and let us bow down our heads. Pwede ba nating kahit konting minuto lamang, huwag mo munang pakilaman yung katabi mo. Kahit konting minuto lang, huwag mo munang tingnan yung katabi mo. Ngayong umagang ito, pwede bang pumikit ka lang. Okay? Kasi hindi ka maililigtas ng katabi mo. Okay? Kung mamamatay ka ngayon at pupunta ka ng impyerno, walang kakayahan yung katabi mo na iligtas ka. Tanging si Jesus Christ lamang. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Ngayong umagang ito, hindi ko sinasabing hindi kayo ligtas, pero pwede ba tayong magkaroon ng muling pagtanggap sa ating Panginoon? At habang babanggitin natin yung panalangin ito, maging totoo na to sa iyong puso. Maging totoo na tinatanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay. As you close your eyes and bow down your heads, sumunod kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nating lahat, Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, ng aking pagkakasala sa isip, salita, gawa at naramdaman. Sinadya ko man po o hindi, patawarin niyo po ako. At sa oras din pong ito, naniniwala po ako dahil sa biyaya mo, ako'y pinatawad mo na at nilinis mo na sa lahat ng aking karumihan. At ngayon din, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Maghari ka sa puso ko, maghari ka sa isip ko, maghari ka sa buhay ko. Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na magawa ang kalooban mo. At sa oras din pong ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. At tulungan mo po ako na makapamuhay ng may kabanalan. Salamat dahil sa biyaya mo, ako'y naligtas. At hindi ito buhat sa aking mabubuting gawa. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang ang mananalangin, manatili tayo nakayuko at nakapikit. Father God, marami pong salamat for this opportunity na ipinaunawa niyo po sa amin ang biyaya mo pagdating sa kaligtasan. Thank you, Father God, because you teach us to help na maunawaan po namin ang biyaya mo. Ang hirap pong gawin ito kung kami lang, pero pinaunawa niyo po sa amin na hindi po ito dahil sa amin, dahil ito'y regalo mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Ama, na magkaroon kami ng kasiguraduhan na kung naman po mangyari sa aming mga buhay, kung dumating ka man ngayon or sa mga darating na araw, confident po kami na kami ligtas dahil totoo at tunay ka naming tinanggap sa aming mga buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.
Check sound. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, dadako na po tayo sa ating gawain ng pagbibigay. So, ito po ay gawain ng pagbibigay. Hindi na po ito continuation ng ating topic na grace, di ba? So, sa pagbibigay, baka sabihin kasi ng iba, sabihin na nga lahat na, ay may grace pala di ba? So, grace giving na lang din yung gagawin ko. So, sa gawain ng pagbibigay, meron pong binaba na utos ang Panginoon. Amen po ba? So, sabi po sa kanyang salita sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no enough room to store it. Diba? So, may inutos sa atin ng Panginoon. So, pero before po yan, last 2 weeks po kasi nagawa ko tong yung ituturo na to. Sabi po dito, yung pinaawit nung last 2 weeks na yon, Holy Forever. Tatandaan niyo po ba yon? Yung nagpaawit si Pastora Cherry. So, Holy Forever po yung pinaawit nun. So, kung sa mga nakakaalam ng Holy Forever, yung Holy Forever. Alam niyo po yan? Natatandaan niyo po ba? So, sabi po, being holy, sabi dito, being holy, part of is obeying what is God mandated to us. So, holy means being set apart for honorable use. Sabi diba, being set apart for honorable use. Yung mga tithes po na pinagkakaloob natin, yung mga tithes po na binibigay natin sa church, honorable use po yan. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? Nagets po ba natin? So, kung gusto ng Panginoon na maging holy na maging holy tayo, part din po ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi sa Panginoon na inuutos niya na ipinag-uutos ng Panginoon para rin tayo isa maging holy. Kasi ito po ang pagbibigay po ng kaloob sa Panginoon, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi sa Panginoon, utos din po ito ng Panginoon. Naunawaan po ba ng bawat isa? So, be holy forever. Hindi po hindi po, do not be holy forever. Nag-guess po natin? Be holy forever, do not be holy forever. Ano ibig sabihin ng huli? Late na. Di ba? Do not be holy forever, be holy forever, do not be holy forever. And sabi rin din po dito, do not be holy forever. Ano ibig sabihin ng huli? Huli ka, sabi ni Lord, di ba? Hindi mo binibigay yung tithes mo, huli ka. So, be holy forever, ang utos ng Panginoon. Hindi be holy, hindi be huli. Naunawaan po ba natin? So, tandaan po natin yan ha. Be holy forever, do not be holy forever. Huwag kang papahuli pagdating sa pagbibigay. And do not be holy. Huwag kang magpapahuli kasi ang hinuhuli is yung may mga kasalanan. So, ang may kasalanan, yung mga hindi nakakapagbigay ng tama. Ang inutos sa atin ng Panginoon, ibigay ang ikasampung bahagi. So, meron po akong gustong ipakitang illustration sa inyo kung naitabi pa ni Kuya Ivan. Sabi po sa Mateo chapter 22, verse 21, sabi dito, sinabi nila sa kanya kay Cesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Nakikita po ba natin yung illustration? Meron pong triangle. Hindi po ito pyramiding. Hindi po ito pyramiding scam. Pero may triangle na pinapakita dito. So, sabi dito, meron po ditong tatlong nagbibigay, which is si God. Nakikita po ba natin? And then, binibigyan, tao. And then, pagpapala, yung kasunod nun. Tapos, yung triangle, may buntot. Nakikita po ba natin? Yung buntot na yon, nakalagay doon personal. So, bakit may ganyang illustration? Sabi po dito, sa Mateo chapter 22, verse 21, sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Hindi madamot ang Panginoon. Amen po ba? Kasi kung naging madamot ang Panginoon, malamang hiningi niya sa atin, ibigay mo ang ika-100 bahagi ng inyong kinikita. Ang hinihingilan ng Panginoon is ibigay yung ika-10 bahagi ng ating mga kinikita. Naunawaan po ba natin? So sa illustration po na to, nagbibigay si God, binibigyan niya ang tao, at connection po nun is yung pagpapala.
Ngayon, napuputol. Napuputol, tama po ba? Kung ang lahat ng kinikita po natin ay mapupunta lamang sa mga personal needs mo, sa bayarin, sa pamilya, sa pangangailangan mo, hindi ka na makakabalik sa Panginoon. Nakuha po ba natin? Nagets po ba natin? So ano yung nagko-connect pa rin sa pagpapala at sa'yo? Yung pagpapala, patungo sa Panginoon is yung tithes and offering, and then yung iba pang mga gawain na pwede natin gawin para sa Panginoon. Lahat ng pagpapala po natin hindi hinihingi yan ng Panginoon. Amen? Pero kung yung pagpapala mo, mapuputol lang sa personal needs mo, mapuputol lang sa lahat ng pangangailangan mo, para kay Cesar, di ba? At walang para sa Diyos, yung triangle, matatanggal yung nasa baba na nagdudugtong sa'yo sa nagbibigay. Amen po ba? Ang tawag doon, matatapon yung sabaw. Huwag mo itapon ang sabaw. Di ba? So, sabi dito, sabi dyan sa illustration, nagbibigay, binibigyan, at pagpapala. Ay, Pastor, bakit po konektado yung nagbibigay sa binibigyan? Hindi yung pagpapala. Anong gusto mo? Nakakonekta si Lord sa pagpapala o nakakonekta sa binibigyan? Nakuha po ba natin? Nasusundan po ba natin? So, nagbibigay, konektado sa tao, sabi sa Bible, bibigyan ka niya ng lakas para magkaroon ng mga pagpapala na ipagkakalob sa'yo. Di ba? So, nagbibigay, binibigyan, and then pagpapala. Ngayon, yung pagpapala na yon, kung mapupunta lahat sa personals, wala yun. Sayang. Di ba? So, gawin natin yung inuutos sa atin ng Panginoon na tithes and offering, etc. So, sabi dito, ayan, stay connected to the provider, not just sa provision. So, sabi, dito na tayo magtatapos, bringing our tithes is holy to God, and giving our offering is pleasing to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po manalangin. Heavenly Father, marami pong salamat sa oras na ito. Kami po ay binigyan nyo ng mga pagpapala na sa buong isang linggo kami po ay binigyan nyo ng mga pagpapala upang aming gamit sa aming mga pamumuhay, sa araw-araw namin pamumuhay. At marami rin pong salamat dahil binigyan nyo po kami ng pagkakataon upang maging kabahagi sa pagbibigay ng gawain po namin ngayong araw na ito sa aming tithes and offering na magagamit po sa aming simbahan. Marami pong salamat. Pakalinisin nyo po ito, maging malinis upang maging mabangong samyo at maging katanggap-tanggap po sa inyong gawain sa simbahan pong ito. Maraming salamat. Ikaw rin po ang siyang magbalik ng lahat ng pagpapala na aming matatanggap sa buong isang linggo dahil sa aming pagbibigay po na ito. Maraming pong salamat. Ito po itinataas sa amin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras pong ito, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa po natin sa pag-alaala sa ginawa ni Lord doon sa krus ng Kalbaryo. So, sa oras pong ito, ating pong ipanalangin ang mga elemento na ating gagamitin. Hallelujah.
Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalahin ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong dugo at ng iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Marami po salamat. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung meron ng lahat, itaas po natin ang ating mga tinapay at sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise the Lord. Makakaupo na po muna tayo, wala na pong aalis. Okay, may kukuha po ng mga cup ninyo, kaya hindi nyo na po kailangan tumayo. Yan. So, tayo po'y darako muna sa ating announcement. Okay. So, announcement po muna. Pwede po pumalakpak lahat ng handa na makinig ng announcement. Yan, praise God. So, announcement po. Yan, makinig po tayong mabuti para alam po natin yung mga gawain po natin dito sa church. Every Wednesday po, meron po tayong ginaganap ditong prayer meeting. 6:30 po ng gabi hanggang 8 o'clock po ng gabi. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay makisali or makidalo sa ating pong ginagawang prayer meeting every Wednesday. And every Thursday naman po, meron naman po ditong ginaganap na youth gathering
ages 16 to 22 years old. Taas nga po ang kamay ng mga 16 to 22 years old. Yan. Sa mga ages 16 to 22 years old, may youth gathering po tayong ginaganap dito every Thursday, 5 o'clock po ng hapon hanggang 6 o'clock po ng hapon. So, in-encourage po ang bawat isa na dumalo po kayo ng ating youth gathering. Okay? And every Friday naman po, may ginaganap din po tayo ditong Youth Gathering 2.0. Ito naman po yung mga ages 10 years old to 15 years old. Taas nga po ang kamay ng 10 to 15 years old. Yan. Yung 10 to 15 years old, yan. Meron po tayong ginaganap din na youth gathering dito. So, attend po tayo after your class. Pwede na po kayong dumiretso dito. Pwede po tayong gagawa dyan. Pwede po tayo dito magsama ng inyong mga kaklase nang sa gayon ay marami pong mga kabataan ang mapalapit sa ating Panginoong Hesus. Amen? And ito po, meron po tayong ginaganap din every Sunday, 2 o'clock nga, no? Yan. Every Sunday po, meron po tayong ginaganap na anointed professionals. So, hindi ko pa po ito nasasabi sa kanila. So, kanila pong gatherings is every 2:15 na. Okay? 2:15 to 3:15. Okay? Yan. 2:15 to 3:15. Kasi po, magsisimula na rin po ang gathering ng senior citizen every 1:15 to 2:15. Okay? Ang senior citizen, ang ating mga seniors age level, ang gathering na rin po nila is every Sunday, 1:15 to 2:15. So kung may mga ma-invite po kayong mga senior citizen, yan, pwede po na mag-join sa ating senior gathering. And sa adult gathering po, yan, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Pastora Teresa. And sa children's gathering, makipag-ugnayan naman po kayo kay Pastora Tin. Okay? And announcement po, to all members of Chosen, you will have a very short meeting. Tama ba? Very lang. Yan. You will have a very, very short meeting after ng A groups before kumain. Okay? So with Brother Erwin. Okay? And, yan. After din po ng A groups natin, after ng service natin, meron din po tayong, yan, ito po. Tingin mo na po sa akin lahat. Yan, makinig mo na sa akin. Ito po, announcement po ito. Sa lahat po ng mga nagnanais na magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng media. Ano po yung media? Ito po, yung mga magkakamera, mag-video, okay? Yung pong mga nasa likod, or yung mga ginagamit na po, okay? Nagpro-projector, nagko-control ng ating live stream, ng mixer, yan. After po mamaya ng A group, okay? Kung di po kasali sa Chosen, pero priority yung mga yung mga talagang nasa media team na at yung mga handa. For example, yung mga wala pang ministry sa inyo dito na gusto ninyong maging part ng media team at kayo ay ayaw nyo pang mag-involve sa music, sa dance, pero gusto ninyong makapaglingkod sa Panginoon, pwede po kayong umattend ng meeting after ng A group kay Brother Ivan. Okay? Yan po si Brother Ivan yung nagigitara, yung naka-blue. So may meeting po kayo para po kayo ay i-orient kung ano yung mga gagawin ninyo. Naman po ba natin? And to all pastors, meron po tayong fellowship tomorrow at 7 p.m. Okay? So 7 p.m. we will have our fellowship. Napagpala po ba tayo ngayon? So before po tayo mag-closing prayer, tayo po muna ay magpuri sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Tayo lahat ay tumayo at bigyan natin malakas na palakpak pa sa ating Diyos! Hallelujah! Sino po sa iyo dito ay pinapapasalamatan sa ating Diyos? Hallelujah! Awitin natin ang salamat, salamat! Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit
mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Sabihin mo, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin at katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Sabihin natin, kung pagsubok man, kung may pasubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Wala iba man mahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah! Buhay ko na pumihig ka, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisip pa, hindi pa sana maganda. Buhay ko na pumihig ka, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisip pa, hindi pa sana maganda. Sabihin mo! Buhay ko na pumihig ka, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisip pa, hindi pa sana maganda. One last time, sabihin mo, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Wala ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Sabihin mo, ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Ako'y masasaya sa piling mo. Bigyan mo ba naman palakas na para magsiloy? Hallelujah. Sige, tayo pumikit, tayo manalangin. Father God, salamat po sa isang matagumpay na serbisyo sa umagang to. Salamat po, Ama, dahil sa bawat sana nandito, alam ko po na hindi po nawala ng kabuluhan ang kanilang pagparito sa lugar na ito. Sa bawat salita na aming narinig, ito po ay maitatanim sa aming puso, sa aming buhay habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ama, hiningi po namin na pagsama mo, Holy Spirit, patuloy kang sumama sa amin, sa lahat ng aming pupuntahan, sa aming pag-uwi, Father God, ang pag-iingat mo ang manatili sa buhay ng bawat isa. At hayaan niyo po na lalabas kami, Father God, sa lugar na ito na may ngiti sa aming mga labi, Father God. At sa lahat po namin gagawin pa, ikaw lamang po patuloy na maitaas at malulhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na may kasiguraduhan na kami po ay may kaligtasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this. You are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone. Pwede na po kayong pumunta sa inyong mga kanya-kanyang A groups.